Isa po mapagpalang panunood sa inyong lahat, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Tayo pong muli ay magkakasama na mag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos at patuloy po ninyong sinusubaybayan ang ating series na may temang Uniting Heaven and Earth, and we're looking at the book of Philippians and Colossians. And we praise the Lord na patuloy po tayong nabibigyan ng pagkakataon to grow more in Christ, to encounter Him in our studies of His words. And I pray na nagiging pagpapala po sa inyo ang ating pinag-uusapan. In the last few weeks, tinitingnan po natin kung paanong si Pablo, even though he's already facing a difficult situation, he was imprisoned, and yet his commitment to the Lord never wavers. Ang kanyang pananampalataya ay tuloy-tuloy pa rin at is preaching about the importance or telling the Philippians or people in Philippi the importance of
unity. At yung unity ay resulta ng ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga pinag-usapan natin noong nakaraan ay unity through humility. We look at the picture, we look at the problem, and we look at the process. At ang ating gustong idiin, it's that it's only Christ who can really give us that peace, that humility, para po nang sa ganon ay magkaroon ng unity within the body of Christ. Because on our own, it's going to be very difficult and impossible. Kaya naman purihin ang ating Panginoong Diyos na tunay na napakabuti niya at pinapaalalahanan tayo ng mga mahalagang konsepto nito na dapat po nating matutunan. At ang pag-uusapan natin ngayon, napakaganda na naman dahil ang pamagat nito ay Shining as Lights in the Night. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na ipinagkakalob po sa inyo ng 3 Points Ministries na napapanood din naman sa Hope Channel. Maraming salamat sa inyo pong patuloy na pananalangin at pagsuporta sa ating ginagawang paglilingkod kung kaya naman tuloy-tuloy po nating nagagawa ang ganitong klaseng ministry. Maraming salamat po sa lahat na nagpe-pray, nagsishare ng kanilang mga resources, ng mga blessings so that we can continue doing our ministries both online and face-to-face. Sa lahat po ng mga taong naaabot ng ating paglilingkod online, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik, patuloy na pag-support at pag-share ng ating program kung kaya naman po ay nagagawa po nating ituloy-tuloy na gawin ito sa kanyang biyaya. Muli po maraming salamat and we invite you to continue sharing the program para mas marami pong makinabang at mabless. And the good news is you can always visit our YouTube para po nang sa ganun ma-review po ninyo lahat ng mga tinatalakay po natin, mga pinag-aaralan natin. And this is a very exciting study. Pinapakita na even in the midst of all the persecutions and difficulties, it's possible to have peace in Christ. Ano po? Napakaganda. And I hope na nasa maayos po kayong kalagayan, patuloy kayong ginagabay na ating Panginoong Diyos. At muli po, God is so great. God is so good. Magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral. Again, pakishare po para mas maraming makinabang at mas maraming mabless. Okay? Tayo po ay lumapit sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng panalangin para po nang sa ganun, mabigyan tayo ng katalinuhan, maunawan natin ang ating pag-aaralan at maging blessing ito sa ating lahat. Let's bow our heads and let's pray. Maraming salamat, mahal na Diyos. Tunay pong napakabuti ninyo. Kayo po ay Diyos na mapagmahal, Diyos na mapagpatawad. At patuloy kaming binibigyan ng pagkakataon na sama-sama natuklasin kung gaano kayo kabuti. Kung gaano kayo ay nagnanais na makilala namin kayo. O mahal na Diyos, patnubayan niyo po kami. Tulungan kami na maging fresh ang aming mga kaisipan upang matanggap ang inyong instructions para sa amin. Lord, sa aming mga sarili kami mga mahihina. Ngunit sa inyong biyaya at kalakasan, we know that nothing is impossible. And so, Lord, we submit ourselves to you. Lord, please be with us, guide us. Thank you po for the assurance that you are with us. In Jesus' name we pray. Amen. Muli po, isang pagpalang panunood sa inyong lahat. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi. Anong oras man na nakakasama po namin kayo sa programang ito. At I hope and pray na mabless po kayo. Ang tema natin, again, Uniting Heaven and Earth. At ang topic natin ngayon, Shining as Lights in the Night. Okay. Wow. Kasi bakit nga naman, no? Pag madilim, napakahirap. Wala kang makita. And when there's a light, it helps us to see. Para hindi tayo madapa, hindi tayo mabangga, hindi tayo mapahamak. Yung light
ay nagsiserve as guide para po sa bawat isa sa atin. Naalala ko, may mga pagkakataon na ang inyo pong lingkod ay napapunta sa mga lugar na yung kuryente ay hindi pa maayos. Yung kumbaga yung mga ilaw ay limitado lamang at tuwing gabi ay napakadilim sa daan, maging sa tahanan. Hindi ko malimutan, napakahirap kumilos. But when there is a light, kumbaga ito'y tumutulong. Parang sa ganun, hindi ka mauntog, hindi ka mabangga, hindi ka madapa. Makita mo ng maayos ang iyong gustong puntahan. And so, malalaman po natin why our topic is about shining as lights in the night. Kasi bakit po? Basahin natin to, Philippians 2:14-15. Do all things without complaining and disputing, that you may become blameless and harmless, children of God, without fault in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world. So ito, tayo namumuhay sa mundong ito, madilim because of sin, madilim because of all the troubles, all the problems, all the pain na meron ng sanlibutan ito, but by God's grace and God's power, we can shine as light in this world. Posible na tayo ay magliwanag dahil po sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Kung kaya naman, kumbaga magandang paalala ito, na dito sa mundo na ating ginagalawan, yes, there will be a lot of troubles, a lot of problems, but by God's grace, ay wala pong imposible sa ating Panginoong Diyos. We can shine as lights in this world. And as usual, allow me to share with you 3 points na nawa po maging madaling paraan para maunawaan, para maalala, para na sa ganun ay mas madaling paraan na may share natin sa mga kaibigan at sa mga mahal natin sa buhay. And again, possible po na may iba kayong mapulot na leksyon, may iba kayong mapulot na mga aral mula po dito. Well and good, praise the Lord, and I hope and pray na yung inyo pong makukuha ay pwede nyo ring i-share. I-share ninyo online. I-type nyo sa mga nanonood sa social media para po nang sa ganun, yung inyo pong mga natutunan ay matutunan din ng iba. Hindi nyo alam, yung mga natutunan nyo will be a blessing to those people na makakabasa po niya sa mga nanonood sa social media. Sa mga nanonood naman sa TV, nakikinig sa radyo, isulat nyo po para po nang sa ganun ay madali nyong ma-share sa inyong kapwa, madali nyo ma-share sa mga tao sa inyong kapaligiran. Ano po? So again, muli po, yan po yung ating yung 3 points natin ngayon, and I hope and pray na maging pagpapala po sa ating lahat yan. Okay? Simulan po natin sa ating unang letter F. Okay? 3 F's ngayon ang pag-uusapan natin. The first letter F na gusto po nating bigyan pansin ay yung salitang faith. Okay? Titingnan natin why faith. Kasi titingnan natin sa Philippians chapter 2:12 to 13. Ang sabi ganito, therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who works in you, both to will and to do for His good pleasure. Ayan po, no? So, yan po yung text na nais nating bigyang pansin. Bakit faith? Kasi bakit? Ang sabi po dito, tatandaan natin, si Pablo, ang kausap niya po dito ay mga taong nananampalataya na sa ating Panginoong Diyos. Ang kausap niya dito ay walang iba, kundi mga mananampalataya na, sila'y nagsimula ng tumanggap sa ating Panginoong Diyos, o hindi na nagsimula, sila'y tumanggap na sa ating Panginoong Diyos. At sila rin, kung babalikan natin, babasahin natin ng aklat ng Acts, sila ay mga aktibo na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. And that's why he needed to write a letter kasi nga po merong naging issue, may naging problem. And now, ang sabi ni Pablo, kasi kayo ay sumusunod na, nung wala ako,
In my presence and in my absence, sabi niya. Kahit wala ako, ini-encourage niya itong mga mananampalatayang ito na magpatuloy sa paglakad nila sa pananampalataya. At yung terminology na ginamit niya dito is, work out your own salvation with fear and trembling, but with the context na sila ay nanampalataya na, sila ay lumalakad na sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kailangan po maging malinaw yan, na ang context nito ay hindi ang kausap ni Pablo dito ay mga nagsisimula pa lamang sila ay hindi pa nananampalataya. Sila ay mga nananampalataya na sumusunod na nga sila. And ang sabi ni Pablo, in my absence, work out your salvation with fear and trembling. Kung titingnan natin sa original text, with fear and trembling, work out your own salvation. However, itong term na to ay nagkaroon ng konting confusion. Para bang ang dating is that you can work out, kumbaga you can do something on your own to save yourself. Para bang ang dating, if you will read it just as it is, without knowing the context na sila yung una nang nanampalataya and sila'y sumusunod na, para bang ang dating, ang sinasabi dito, pag titingnan lang natin yung work out your own salvation, para bang ang dating, kaya mong iligtas ang iyong sarili apart from the Lord. Parang yun ang dating. And that's why it's important to go to verse 13. Bakit ang sabi sa verse 13? For it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. Ayan po, no? So, makikita natin yung balanse kasi bakit? Pagdating sa verse 13, ang sinasabi doon, ang Diyos ang gumagawa. Ang Diyos ang nagsimula ng mag-work within us in our will and in our action para nang sa ganun tayo ay makasunod. So, again, sa verse 12, para bang ang dating, you can do it on your own. Pagdating naman sa verse 13, it's only God who's able to do it. So now, how do we harmonize this? Well, in reality, there's no issue in the text. Kasi ang konteksto nito, sila'y una na, sila'y nanampalataya na, at nasunod na, at sinasabihan sila ni Pablo to continue working or continue walking by faith. Okay? Kaya ito, basahin natin ito. While we must work out our salvation, works do not have a salvific role. Hindi ito makapagliligtas. As James teaches, works are the evidence of a genuine and saving faith. James 2:18 and James 2:14. A faith without works is not faith whatsoever. Okay, so anong gusto natin i-point ito? Because una na silang nanampalataya sa ating Panginoong Diyos. Ang sinasabi ni Pablo na work out your own salvation. Ang sinasabi ni Pablo, mga kapatid ko, mga kaibigan, is that because of your faith in the Lord, it will result into works. And every day, we need to continue growing in our relationship with the Lord, growing in faith. At anong mangyari po? It will produce works. Lalabas siya sa ating mga pagkilos, lalabas siya sa ating mga pagsunod, lalabas siya sa ating mga ginagawa. Kasi nga, faith without works is dead. Yung ating pagkilos ay bunga ng pananampalataya. At kung pupunta tayo sa verse 13, bunga ng Diyos ay kumikilos sa ating mga buhay at binuksan natin ang ating mga puso. At ang nagustuhan ko doon, we even need to ask the Lord for strength for our will. Kasi bakit po yung willpower natin mahina? Madalas tayo nangihina. Madalas tayo ay bumabagsak, natutukso. Hindi natin magawang manatili na nalakad sa kalooban nating Panginoon Diyos. And that's why we need to continue surrendering. We need to continue growing. Basahin natin pa ito, no? Without question, salvation is God's work. We can take absolutely no credit for it ourselves. Even faith itself is a gift, encouraged through the work of the Holy Spirit. Our own works cannot save us. However, through the new birth, God recreates us spiritually, enabling us to do good works.
God's Spirit works in us, empowering our will to choose the right, to resist temptation, and to make right choices. So ulitin ko po yung kanilang pananampalataya results into works. Lumalabas sa kanilang mga kilos. Ang tunay na pananampalataya, yan mga kapatid ay susunod. Susunod sa kalooban, susunod sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Pero linilinaw natin, hindi yung ating mga gawa, yung ating mga kilos ay hindi tayo maliligtas. Walang credit yan, walang merit. Pero yung ating mga pagkilos ay nagpapakita ng ating pananampalataya sa ating mahal na Diyos. Ano po? At yung pananampalatayang yun ang kailangan. Kumbaga, malinaw yan sa Ephesians chapter 2 verse 8. We are saved by faith. We are saved by faith. O through His grace. We are saved by grace through faith. Ano po? So, ibig ko sabihin, mga kapatid, mga kaibigan, o ibig sabihin, ang gustong ipaliwanag sa atin dito, gusto ko iparating sa atin, itong work out your own salvation ay hindi ibig sabihin you can do something out of your own to save yourself. The context tells us, sila'y mananampalataya na, sila'y sumusunod na, kailangan nilang magpatuloy na gumawa, kumilos, makita sa kanilang mga buhay, yung pananampalatayang kanilang tinanggap. At ang maganda sa verse 13, it is God who strengthens us. It is God who helps us. It is God who gives us the strength to make the right choices in life. I hope mga kapatid, maging malinaw ito, na hindi tayo naliligtas ng ating mga gawa, kundi tayo ay naliligtas o tayo ligtas pamagitan ng pananampalataya at yung tunay na pananampalataya nagbubunga ng gawa. Kaya po, walang contradiction ang grace and law. Magkasama lagi yan. Hindi magkakontradik yan. Magkasama lagi yan. Kasi kung naranasan mong biyaya ng Diyos, susunod tayo sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo kahit wala ako, sumunod kayo. Kasi madalas ano nangyari sa atin? Kapag walang nakatingin, hindi na natin nagagawa. Pero pag may nakatingin, pag nandyan yung supervisor, nandyan yung, talagang iba, nagagawa mo. Pero pag wala, hindi nagagawa. So sinasabi ni Pablo, even in my absence, continue showing yung working, yung works should continue growing and should continue na lumalago pa at kumikilos tayo dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Pero itong tanong, posible ba na kumikilos, gumagawa, pero yung pananampalataya naman ay sablay, hindi genuine? Well, kung titingnan natin mga kapatid ko, mga kaibigan ko, sa banal na kasulatan, wag na tayong lalayo sa mga Israelites. Ano po nangyari sa kanila? They were doing it. They were keeping the Sabbath. They were obeying yung mga, mga laws and other things. Pero ano po nangyari? Yung kanilang pananampalataya did not lead them to God. Did not lead them to Christ. Kasi bakit? Posible mga kapatid, mga kaibigan, na ginagawa natin because of our own desires. Or maybe not because of our own desires only, but because, meron tayong sariling intention. So, meron tayong sariling panukala. So, posible na tayo'y kumikilos, gumagawa, and yet, not have faith. Pero, imposible na tayo may pananampalataya, pero hindi tayo makikakitaan ng pagkilos. I hope hindi po kayo nalito doon sa statement ko. Ulitin ko po. Posible na tayo may kumilos, tayo nagsisimba, tayo nag-iikapo, ginagawa natin yung lahat ng mga nasa gawain, active tayo sa ministry, and yet not have real faith. Walang real, genuine relationship with the Lord. But it's impossible na meron tayong tunay na pananampalataya, may genuine relationship sa ating Panginoon, at ito ay hindi magbubunga ng gawa. Imposible. Kasi bakit po? Ang tunay na relasyon sa ating Panginoong Diyos, magbubunga lagi ng kilos at paggawa. Parang simple lang yung pag-ibig.
Pag sinabi mong mahal mo, it shows. It should show in our action. Kasi pag sinasabi mong mahal mo, sinasabi mo yung mga bagay na yan, pero hindi nakikita sa kilos, ay, alam mo, you start to question if it's really a real one. So, ganun din po, when we profess na tayo may pananampalataya, pero hindi nakikita, then there's a problem. Kaya nga po dito sa banal na kasulatan, isa sa mga pamamaraan na ulit-ulit na sinasabi ni Pablo, if you really have a genuine relationship with me, o sinasabi ni Pablo, if you have a genuine relationship with Christ, if you have a genuine relationship with the Lord, makikita ito sa ating mga kilos. At hindi lang makikita sa ating kilos, makikita ito sa pakikitungo natin sa ating kapwa. Makikita kung paano natin tratuhin yung mga tao sa ating kapaligiran. Amen? Kaya nga po yung topic natin connected pa rin yung unity. Yung unity makikita kung tayo ay may pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Kasi ang Diyos ang tutulong sa atin na magpakababa, ang Diyos ang tutulong sa atin para, alam mo yun, hindi lang isipin natin yung ating mga sarili, ang Diyos ang tutulong sa atin para nang sa ganon, magawa po nating makalakad ng ayon sa Kanyang kalooban. So again, the first letter F, so we can shine as lights in the night, is to have a genuine faith, genuine relationship, sincere faith, sincere relationship with God. Yung sincere na encounter sa ating Panginoong Diyos will result into actions. Kaya po, maraming kwento sa banal na kasulatan because of their genuine encounter and faith in Christ. Sila'y kumilos. Sila ay gumawa. Sila ay nagpatuloy sa paglago. Kaya, I think yun ang kailangan po nating tignan, mga kapatid ko, mga kaibigan ko. Sa araw-araw ng ating buhay, kailangan nating ipanalangin na tulungan tayo na mabuksan ang ating mga mata at makita natin ang ating Panginoong Hesukristo. Makita natin ang Kanyang kamay na naglilid at nagagabay sa atin. Makita natin siya. Magkaroon tayo ng encounter with Him every day. Makilala natin siya. Kasi posibleng, tingnan nyo naman yung sa parable ng 10 virgins, di ba? They have, both of them, merong Bible, meron silang may lamp, pareho sila naghihintay, pero anong difference? Yung isa, yung first group, o yung other group, walang oil. And the way we understand it, no Holy Spirit. So, posible na may Bible, nagbabasa ng Bible, nagde-devotional, nakapagsisimba, and yet doesn't have a true and genuine relationship with God. Posible. Mga kapatid ko, mga kaibigan, you don't need to go too far. You just need to go back to the Bible and see that things like that, it's possible. And so what we need to experience is genuine relationship. What we need to have is genuine faith. At yung tunay na pananampalataya will always result into good works. Makikita. Pakikitungo sa kapwa. Makikita sa ating pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Okay? So at ulitin ko, ito yung pananampalatayang genuine. Faith, because faith without works is dead. And we are saved through faith, we are saved by faith through His grace. Dahil sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ano po? Dahil sa pagmamahal ng ating Panginoong Diyos, tayo ay ligtas. Tayo ay may assurance. Ano? So, ano pala? For by grace, you have been saved. Dahil sa biyaya ng Diyos, you have been saved through faith. Okay? Napagbaliktad ko kanina. So, by grace, you have been saved through faith. Yung pananampalatayang yon, natunay, magre-result sa pagkilos. Kaya nga po yung next point ko, tignan natin yung fruit. Okay? So again, faith, yung first natin. Kasi nga po yung context doon sa Philippians 2:12-13, sila yung mga mananampalataya na. At ang sinasabi ni Pablo, work out your salvation. But again, it doesn't mean na you can save your own.
Yung workout dito is about yung faith, genuine faith, na nagbubunga ng mga kilos at patuloy mong ninanais na makasunod sa kalooban nating Panginoong Diyos, and it is God who works in us para bigyan tayo ng lakas at kagustuhang sundin ang kanyang kalooban. Now, let's look at the fruit. Yung tunay na may pananampalataya will shine as lights in the night because of their fruits. Kasi bakit? Tingnan nyo, verse 14. Ayan. Connected na naman. Doon sa unity natin, no? Do all things without complaining and disputing, that you may become blameless and harmless, children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world. Okay? So, sabi po dito, yung fruits, ano na yung fruits na makikita? They do things without complaining and disputing. Naku po, mga kapatid, mga kaibigan, marami pa naman sa atin madalas mahilig tayong magreklamo. Maraming nangyayari madalas na ganito, yung nangyayari sa ating buhay. Tayo ay nagko-complain. Kasi bakit po? Nagko-complain tayo sa maraming bagay. Marami tayong mga complaints sa buhay. Marami tayong complaints sa trabaho. Marami tayong complaints sa tahanan. Marami tayong complaints. At minsan, marami rin tayong complaints even with the church family that we have. Ang sabi niya dito, do all things without complaining and disputing. And alam niyo mga kapatid, para tayo matigil magreklamo, we need to go back to Jesus Christ. We need to come to the foot of the cross para lagi tayong mas magiging positive sa pagtingin natin sa mga bagay-bagay. At ang sabi pa dito, that you may become blameless. Yung blameless po, ibig sabihin is faultless, without reproach. At yung harmless means pure. Pure. At ang sabi doon, in the midst of this crooked and perverse generation. And when we look at our generation right now, ano na pong nangyayari? Yung moral compass between what's right and what's wrong, minsan hindi na ma-determine. Minsan hindi mo na mapansin. Ang nangyayari po mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid ay hindi mo na malaman. Kasi nga, itong generation, kung sinasabi ni Pablo, no generation nila ay gano'n na, how much more in our generation? Napakarami ng ginagamit ng kaaway para nang sa ganun, mailayo tayo sa ating Panginoong Diyos. Yung mga social media natin, salib na magamit to be a blessing to people, so people will be reminded of what's right and what's wrong. Ano nangyari? Hindi lang social media, but yung media in itself, television, radio, and other things, yung mga programs, ano po nangyari? Hindi na malaman ano ang tama at ang mali. Kasi bakit? Madalas ang napopromote ay yung mga bagay na hindi sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Pinapakita sa television, okay lang na magsinungaling. Pinapakita sa television, okay lang manlait ng kapwa. Pinapakita sa telebisyon, pinapakinggan natin sa radyo, okay lang. Dahil yung mga palabas ngayon, mga hiwalayan, di ba, alam mo yun, yung hindi sa'yo, pwede mong kunin, yan ang mga pinapalabas sa telebisyon. And that's why, in this crooked and perverse generation, we need to continue shining as lights in the world. And sometimes, that means, hindi lang sometimes, and it means being different. Different in a sense na hindi natin gagawin yung malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan na hindi natin dapat gawin. Kaya nga po, we are of this world but not. We are in this world, kumbaga, but not of this world. Nandito tayo sa mundong ito, pero hindi tayo taga dito. We are not citizens here. Kailangan patuloy na makita na tayo ay mga mananampalataya. And again, it's only possible when we have genuine faith. Yung mga activities na ginagawa natin is completely different in a sense sa ginagawa ng iba. Kasi bakit? We should not participate in practices na sinasabi ng banal na kasulatan na mali. And if that means
we will be different, then we need to stand for the Lord no matter what. Kung ang ibig sabihin niyan ay mamimiss mo yung mga ilang mga schedules because of doing what's right, we will stand for the Lord. But again, we don't stand as boastful people. Hindi tayo tumatayo para magyabang. Hindi tayo tumatayo para na sa ganun magmukha lang na tayo ay mas magaling. No, mga kapatid. Tayo ay nagliliwanag dahil sa pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo na ating naranasan. Ano po? Kasi minsan na nangyayari ay, yun nga po, while we are emphasizing this na in this crooked and perverse generation, we need to continue shining as light in the night, shining as light in this world, kakaiba tayo, unmixed. Minsan naman ang nangyayari, mga kapatid, is nagiging tayong very condemning. Hindi rin po ganon. Ang tunay na pananampalataya at nakaranas ng pagmamahal ng ating Panginoong Diyos, maninindigan sa katotohanan na tama, but will remain to be loving, merciful, sympathizing with people. Ano po? And again, only possible through the grace of God. Amen? Lalo ngayon, mga kapatid, kaya nga po tingnan nyo ngayon yung mga ginagamit na mga gadget na mga kabataan ngayon. Meron na ngayon mga screen time that you can monitor, you can check until such time lang na pwedeng gamitin ng ilang mga bata. Kasi bakit po? Kasi nga meron ng mga websites, meron mga social media apps na hindi mo alam ano yung na-access ng iyong anak, ng ating mga anak, napapanood nila, and hindi natin napapansin, yung napapanood nila without completely understanding ano man yung sinasabi, ano yung ginagawa, gagawin na rin nila kasi yun yung nakikita nila. Minsan po ganun may maririnig ka sa mga kabataan, yung mga expressions nila. Nagagaya nila yung napapanood nila. Pas pag tinanong mo, alam mo ba ibig sabihin yan? Sasabihin nila, hindi ko po alam. Ba't mo sinasabi? Kasi yun po yung naririnig ko lagi. And that's why sa Psalms 101:3 ang sabi dito, I will set no wicked thing before mine eyes. Parang ang ganda no? Kasi parang titingnan mo ngayon, halos lahat ng tao nasa social media Ano po? Halos lahat ng tao nasa social media. Bihira o kakaunti yung tao na siguro walang social media. Halos lahat ay may social media. Halos lahat ay ginagamit itong mga social media apps to communicate, to connect, to watch things. But again, mga kapatid, let this be a principle for us. Huwag tayo mag-set sa ating mga mata ng mga bagay na maglalayo sa ating Panginoong Diyos, that we will not be able to fulfill yung calling natin na mamaya po ididil ko pa yan ng mas matindi. Pero ang point ko po, the fruit is that, there's no murmurings, no complaining, no disputing, and we continue to live in purity, and again, only possible through the grace of Christ. At kung babasahin natin yung mga susunod na mga verses, lalo na nung si Timothy ay ipapadala ni Pablo, ang ganda nito mga kapatid, imagine nyo si Pablo, itong mga taong ito ay tumutulong sa kanya, itong mga taong ito ay mga kasama niya, and yet in his being in this difficult situation, he's willing to send these people who's helping him para nang sa ganun ay mapaglikuran itong mga taga-Pilipos. Mga kapatid, ito ay nagpapakita. Mamaya, ididiin ko yan. Na pagiging liwanag. Kasi bakit po? Imagine mo si Paul, in a difficult situation, he's imprisoned and yet he's writing like this, and the way he acts serves as a light to the nation. Sabi po dito sa Philippians 2:19-24, But I trust in the Lord Jesus and to send Timothy to you shortly, that I may be encouraged when I know your state. For I have no one like-minded who will sincerely care for your state. For all seek their own, not the things which are of Jesus Christ. But you know His proven character,
that as a son with his father, he served with me in the gospel. Therefore, I hope to send him at once as soon as I see how it goes with me. But I trust in the Lord that I myself shall also come shortly. Ayan, ang ganda, no? Yung sinabi niya, yung proven character. And I can say that this is the fruit when we have genuine relationship with the Lord. At ano yun? Yung mga ginamit niya dito, yung portrayal ni Paul kay Timothy is yung number 1 dyan, is he's like-minded in Philippians 2:20. Ibig sabihin, yung paraan mag-isip ni Pablo na ang iniisip ay kabutihan ng iba, salip ng sarili niya lang, sinasabi niya pareho. Ganun din si Timothy. Ibig sabihin, si Timothy ay ganun din na sa gawain. Ganun din ang kanyang prinsipyo, ganun din ang kanyang pananaw, ganun din ang kanyang commitment pagdating sa ating Panginoong Diyos. Number 2, ang sabi pa doon, same verse, sincerely cares for others. Ang fruit, mga kapatid, mga kaibigan, when we have genuine faith, we will sincerely care for others. We care for them. We love people. We want people to know Christ. We want people to know Jesus. We care for people. Ano pa? Sa verse 3, ang sabi doon, verse 21, number 3, he seeks the things which are of Christ Jesus. Ang iniisip ni Timoteo rin ay yung mga bagay na banal, yung mga bagay na nakakapag-uplift ng pananampalataya, yung mga bagay na magpapalapit sa ating Panginoong Diyos. Ano pang fruit? Sabi niya, he has a proven character in verse 22. Chapter 2, 22. Proven character. Ibig sabihin, mga kapatid, mga kaibigan, yung mga tunay na nananampalataya sa ating Panginoong Diyos, ang sinasabi ni Pablo, sila ay, may proven character. Yung integrity, yung honesty, naroon. At ang sabi pa, number 5, demonstrate an attitude of service in Philippians 2:22. Ibig sabihin, ang gusto ni Timoteo, maglingkod talaga. Ang gusto ni Timoteo, yung honest service. Parang nito lang po nakaraan, may mga pinag-uusapan kami, may mga ilan po tayong mga members sa church na nakaka-chat ko, pinag-uusapan namin, na yun nga po, pag minsan, even yung attitude minsan sa service, minsan napipilitan, minsan ginagawa out of selfish reasons. At pinag-usapan natin yan noong nakaraan, na out of selfish ambition, out of selfish reasons, kaya ginagawa yung isang bagay. Pero dito si Pablo, ang sabi ni Pablo, si Timoteo, ang kanyang attitude sa paglilingkod is always, kumbaga, in line. In line, mga kapatid, mga kaibigan. So, ito yung fruit. When we have genuine faith, tulad na nangyari kay Timoteo, ganun din ang nakikita. At ganun din yung mga taga Pilipos. Ano pa? Tapos pinadala niya yung sumunod na section is si Epaphroditus. Ayan. Epaphroditus. Okay. Ang sabi sa verse 25 to 30, basahin natin ang buo, no? Yet I considered it necessary to send to you Epaphroditus, my brother, fellow worker, and fellow soldier, but your messenger and the one who ministered to my need. Since he was longing for you all and was distressed because you had heard that he was sick. For indeed he was sick almost unto death, but God had mercy on him, and not only on him but also on me, lest I should have sorrow upon sorrow. Therefore I sent him the more eagerly, that when you see him again, you may rejoice, and I may be less sorrowful. Receive him therefore in the Lord with all gladness, and hold such men in esteem. Because for the work of Christ, he came close to death, not regarding his life, to supply what was lacking in your service towards me. So sabi ni Pablo, siya ang tumutulong sa akin, but I'm willing to send him to you. At ang ganda po nito, sabi dito ni Pablo, may mga ilan doon na when we have genuine faith in the Lord, makikita ito sa atin. Ito po, as a Christian leader, Epaphroditus deeply loved and cared for those whom he served. Epaphroditus was such a committed Christian leader that for the work of Christ, he came close to death, not regarding his life.
Kasi sabi dito ni Pablo, etong si Epaphroditus, siya ay may talagang heart for people. Meron siyang genuine love and concern for people. At ang sabi niya, itong si Epaphroditus, muntik nang mamatay. Pero hindi niya inisip ang kanyang buhay dahil ang mahalaga sa kanya ay makapaglingkod sa inyo. Mga kapatid, this is the fruit. When we have genuine faith in the Lord, yung love natin for the Lord will continue to grow more and more. Yung love natin for our brothers and sisters, for the people around us will continue to grow more and more. And by God's grace, ito po yung magiging witness. Ito po yung makikita sa ating mga buhay when we have genuine faith in Christ. That's why we need to evaluate ourselves. Kamusta po ang ating pakikitungo sa ating kapwa? Kamusta po yung ating pagmamahal sa gawain? Kamusta po yung mga pagkilos natin? Kamusta yung ating pagsunod? Ito ba ay bunga ng genuine love na naranasan natin sa ating Panginoong Diyos and by faith tinanggap natin? Kasi kung ito'y genuine, ito'y sincere, ito po yung mangyayari sa atin. Kung ano yung nakita sa mga taga-Pilipos ni Pablo, kung ano yung nakita ni Pablo kay Timoteo, kung ano yung nakita ni Pablo kay Epaphroditus, kung ano yung sinasabi ni Pablo, ito yung magiging bunga ng tunay na pananampalataya natin. Amen? So number 1, we look at faith. Number 2, we look at the fruit. We look at the changes that will take place. At alam nyo mga kapatid, pag pinag-aralan nyo pa yung si Epaphroditus, pag chinek nyo pa yung pangalan niya, ay talagang makikita nyo siya'y converted. Siya'y converted. Pero siya po ay naglilingkod ng tapat sa ating Panginoong Diyos. Now let's look at the last letter F. At ang linagay ko po dito ay yung word na function. Kasi bakit? Yung function, yung shining as lights in the night. Although, ulit-ulit ko nang sinabi kanina, because of the fruits, because of the changes that's happening in our lives. Ano po nangyari? Tayo ay nagliliwanag sa mga tao sa ating kapaligiran. Kaya babalikan natin Philippians 2:14-15, so that you may become blameless and harmless children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world. Nagliliwanag ang mga mananampalataya in this crooked and perverse generation. Why? Because of their faith that resulted into works or fruits na nakikita sa kanilang buhay, sa pakikitungo sa mga tao sa ating kapaligiran. Because of our connection with the Lord, by beholding Christ each day, encountering Christ, we are changed. Nababago ang ating mga buhay. And by God's grace, tayo nagliliwanag. Tayo nagsisilbing liwanag sa mga tao. But of course, do not forget the statement of Christ in John 8:12, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Ang ultimate light, walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. At ang sabi niya doon, yung mga lumalakad sa akin, hindi lalakad sa kadiliman, but they will have the light of life. At when we have that light of life, ang sabi sa Matthew 5:14, you are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Magliliwanag. Makikita sa ating mga kilos, makikita sa ating mga buhay kung paanong tayo ay binabago ng ating Panginoong Diyos. Paano tayo makitungo. Nagbabago ang ating mga buhay. Kaya nga po, ang ganda pa nito, pag chinek nyo pa yung Revelation, it is interesting that the most significant metaphor for the church in the early chapters of Revelation is the lampstands. In that regard, various scholars agree that the abandonment of the first love by some in the church of Ephesus has to do with the waning of their missionary zeal in Revelation 2:4. Thus, Jesus warns that unless they repent, He would remove their lampstand from its place. Ito na, papasok na. Kaya function sa ating mga fruits, sa ating mga buhay, nagliliwanag tayo. But again,
aside from that, na nagliliwanag because of the character that is seen in us, because of the character transformation happening in our lives, yung desire natin para ipakilala ang ating Panginoong Diyos sa mga tao, dahil tayo mismo naranasan natin ang ating Panginoong Diyos, lalabas siya. Makikita siya. Yung ating pagsishare ng mabuting balita, ng ating naranasan sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos, lalabas siya sa ating mga bibig. Lalabas siya sa ating mga pagkilos. Makikita siya sa ating mga social media posts. Makikita siya sa lahat ng ating mga activities na ginagawa. Kaya po ang sinasabi dito sa ating binasa, yung pagiging light, it has something to do yung sa Revelation na yung first love ay iniwan, medyo humina o bumaba yung kanilang missionary zeal to share Jesus. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, those who have the daily encounter with Christ, they will not stop, they will not be hindered, they will continue proclaiming the name of Christ. Because we are filled with love, filled with His mercy, and so we continue to serve as light. We continue to do the function, the calling, the commission given to us. Kasi bakit naranasan natin ang kabutihan ng Diyos and automatically nakikita sa ating mga kilos, sa ating buhay, sa ating pananalita. Automatic, mga kapatid, mga kaibigan, hindi mo yan pipilitin. And that's why what we need is to have an encounter with Christ. Ang sabi po dito ni John M. Terret ng iba pang mga writers na kasama niya, the calling to be light is also a calling into the fellowship of light. Ayan fellowship of light. Also, Christians as being joined together in a community by which they could encourage and strengthen one another as children of light. Ayan So, hindi lang, ang pinag-uusapan natin dito yung function na sa ating buhay, sa ating mga pananalita, kumbaga, automatic lumalabas sa atin, we want to share Jesus, we want people to know Him. But at the same time, it's a calling na ang mga anak ng Diyos na nakaranas ng kabutihan niya ay patuloy na magpanalangin at magkaisa sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po yung topic natin noong nakaraan, unity through humility. At hindi lang yun, pag binalikan natin to, basahin natin yung Philippians 2:16-18, tingnan nyo mga kapatid, as we fulfill that function, because of our experience, because we saw the light, because we've experienced the love of Christ, we will have the same heart and commitment na we will continue proclaiming the name of Jesus no matter what. Kasi bakit tingnan nyo po ang sabi dito, Philippians 2:16-18, holding fast the word of life, so that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain or labored in vain. Yes, if I am being poured out as a drink offering on the sacrifice and the service of your faith, I am glad and rejoice with you all. For the same reason, you also be glad and rejoice with me. Mga kapatid, Paul is saying, if I'm gonna die, and in my service, kung ako yung mamamatay, sa aking paglilingkod, kaya nga po yung mga nakadating meeting, pag-aaral is life and death. Kung ako yung mamamatay, it's okay. Because I did it for the love of Christ. At nakikita niya yung love niya and genuine concern niya for people na nakikita ko na kayo ay lumalago sa pananampalataya, I have not run in vain. Kaya sabi niya, yung drink offering, yung sacrifice na kanyang ginagawa, yung lahat ng kanyang pinagdaanan. Sabi niya, it's okay. As long as I know that I'm doing it for the Lord. Ginagawa ko siya dahil naranasan ko ang kabutihan at pagmamahal ng ating Diyos. At alam niyo, maganda mga kapatid, pagbabalikan natin yung mga members ng mga, dito po sa Pilipos, yung mga early Christians, they were also very active and sacrificing to fulfill the function to serve as light. Not because it is being forced upon them,
but because they have felt the love of Jesus. They have experienced the grace of God. They have experienced the grace of God. Kaya sila mismo, ginagawa nila. Kaya si Pablo ngayon, ini-encourage sila, tuloy-tuloy ninyong gawin. At bago ko basahin ito, si Pablo, mga kapatid, is serving as a light to them. Imagine mo, nasa prison na. Pero the way he writes, he's willing ipadala si Timothy, ipadala si Epaphroditus, at yung mga sinasabi niya, puro para nang sa ganun, ma-encourage yung mga believers, even if he himself is facing a difficult situation, mga kapatid. Again, this is because of faith, genuine faith, that results into fruits. That's why he's faithfully able to do his function, his calling, his commission to be God's light in this world, to be God's light to the Philippians, to the Christians in Philippi. Mga kapatid, mga kaibigan, when we experience the love of Jesus, when we continue to grow in Him, we cannot stop ourselves from sharing the message of salvation. We cannot stop ourselves from living a life of having a committed life. At pag sinabing mag-sacrifice for His glory, we will do it. Kaya yung early Christians, basahin natin, the early Christians, including those in Philippi, were active in sharing their faith. They went spreading the gospel from house to house. Acts 5:42. They opened their homes for the study of the scriptures. Ayan po, maraming mga texts. And were able to give reasons from the scriptures for what they believe. Ang point, mga kapatid, because they have experienced the love of Jesus, they were functioning as lights. They were shining as lights in the night. And they were willing to make sacrifices. The question for us now, kamusta po yung ating pagkakilala sa ating Panginoon Diyos? Is it leading us to also make sacrifices for the sake of making Jesus known? I hope and pray na mas lalo pa tayong magpakalapit sa ating Panginoong Diyos, that we will continue to shine as lights in the night. But it all begins with genuine faith, genuine relationship with God. We felt His love and grace. And when we do that, when that is our experience, yung fruits in our character will come out. And our function to share the message of salvation, we will not stop. Even if it means sacrificing everything for His glory. Nawa po na-bless kayo. Let's bow our heads and let's pray. Maraming salamat, mahal na Diyos, sa inyo pong paalala sa amin. Salamat, mahal na Diyos, tunay na napakabuti ninyo. Panginoon, tulungan kaming patuloy po kayong makilala. Maisuko namin ang aming buhay sa inyo. Maranasan namin ang inyong pag-ibig. At Lord, tulad po ng inyong pangako, kayo ang magbibigay ng lakas sa amin. Tulungan kami, Panginoon. Madalas nanghihina kami. Madalas, Panginoon, hindi po namin kaya ang aming mga pagdidesisyon ng aming will ay mahina. Lord, tulungan niyo kami, palakasin niyo po kami upang magawa ang inyong kalooban. Panginoon, tulungan niyo rin po kami na patuloy na mabago ang aming mga buhay at patuloy na makilala namin kayo at lumago kami at maging tulad kami ng aming Panginoon Kristo. At nawa, Panginoon, sa aming mga pamumuhay, sa aming ginagawa, sa aming mga sinasabi, sa aming mga social media, kami, Panginoon, ay magsilbing liwanag sa mga tao. Makilala nila kayo. At kami po mismo, patuloy pang lumago sa pagkakilala sa inyo. Patawarin kami sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po sa mga paalala. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, maraming salamat sa inyong ginawang pagsama sa ating programang ito. Nawa po'y na-bless kayo, nawa po'y nakinabang kayo, at patuloy ko po kayong inaanyayahan na i-share ang program ito para mas maraming ma-bless. And please continue praying for the ministries that we're doing both online and face-to-face. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na pag-aaral. God bless you all.